Lumaki ako sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan. Dito sa baryo namin, simple lang ang buhay ng mga tao. Karamihan ay nagtatanim ng gulay at palay. Ang iba naman ay nangingisda sa ilog o nag-aalaga ng hayop para may pagkakakitaan. Ako, bilang anak ng isang labandera at isang karpintero, nasanay na rin sa ganoong klasing pamumuhay. Hindi kami mayaman, pero sapat ang lahat para makaraos sa araw-araw. Ang pinaka-natatangi lang sa buhay ko ay ang aso kong si Shadow. Isang itim na aso na parang laging naroroon para samahan ako saan man ako magpunta. Si Shadow ay hindi ko binili, kundi natagpuan ko lang isang umaga ilang taon na ang nakakalipas. Nakaawang ang pinto ng maliit naming bakuran nang mapansin ko siyang nakahiga sa tabi ng puno ng mangga. Payat na payat at tila wala ng lakas. Nahabag ako sa kanya, kaya agad ko siyang pinakain ng kanin at kaunting ulam na tinabi ko mula sa hapunan. Mula noon, hindi na siyang umalis sa tabi ko. Tinanggap ko siya na parang kapatid at kalaunan ay naging matalik kong kaibigan. Kahit saan ako magpunta, paaralan, palengke, o kahit pagtulong kay nanay sa ilog kapag naglalaba, lagi siyang nakabuntot. Sa una, para lang siyang karaniwang aso. Tahimik, masunurin, at matalino. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang mas higit pa siya kaysa sa karaniwang alaga. Ang mga mata niya ay kakaiba, parang may lalim, may kung anong unawa na hindi ko maipaliwanag. Kapag may problema ako, sapat na tumabi siya at tumingin ng diretso sa akin para gumaan ang pakiramdam ko. Minsan nga, iniisip ko, parang naiintindihan niya ang bawat salitang sinasabi ko. Madalas kong kausapin si Shadow kapag gabi at wala na akong makausap. Umuupo ako sa may balkonahe habang nakatingin sa langit na punong-puno ng bituin. Siya na may nakahiga sa paanan ko. Minsan ay nakatingala rin. Shadow, buti ka pa. Laging nandito. Hindi ka umaalis kahit kailan. Madalas kong sabi. At sa bawat pagkakataong iyon, parang sumasagot siya sa pamamagitan ng mahina at kalmadong tahol o di kaya'y simpleng paglapit sa akin para ilapat ang ulo niya sa tuhod ko. Sa baryo, kilala si Shadow. Marami ang natutuwa dahil tahimik siya at hindi pala away. Pero may ilan ding nagbibirong kakaiba raw ang aura ng aso ko. May matandang kapitbahay pa nga na minsan ay bumulong. Mag-ingat ka, Cheska. Minsan ang mga engkanto nag-aanyong hayop para makalapit sa tao. Napatawa lang ako noon at hindi ko sineryoso ang sinabi niya. Para sa akin, si Shadow ay aso lang, tapat at mapagmahal. Ngunit hindi ko rin maitago na minsan ay nakakaramdam ako ng kaba. Kulad na lang noong isang gabi na galing ako sa tindahan, madilim ang daan at ang tanging liwanag lang ay galing sa gasera na dala ko. Ramdam ko ang malamig na hangin mula sa kagubatan at ang mahihinang huni ng kuliglig. Habang naglalakad ako, parang may mga yabag na sumusunod. Napalingon ako pero si Shadow lang ang naroon, nakasunod ng tahimik. Ang nakapagtataka, nakatayo siya ng diretso, halos parang tao. Nang magtagpo ang mga mata namin, parang sandali akong napatigil. May kakaiba sa tingin niya, parang seryoso, matalim at puno ng mensaheng hindi ko mabasa. Naramdaman kong kumabog ang dibdib ko at mabilis kong binilisan ang paglakad pauwi. Si Shadow na may naglakad din kasabay ko na parang walang nangyari. Kinabukasan, sinubukan kong iwaksi ang iniisip ko. Siguro dahil madilim lang at dahil din sa mga kwento ng matatanda kaya ako kinakabahan. Naging abala ako sa gawaing bahay at pagtulong kay nanay. Sa bawat hakbang ko, naroon si Shadow, tila laging handang bantayan ako. Habang pinapanood ko siyang tumatakbo sa bakuran at naglalaro ng sariling anino. Hindi ko maiwasang mapangiti. Totoo, kakaiba siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko kayang isipin na may masama siyang pakay. Lumipas ang mga araw at lalo akong napalapit sa kanya. Sa mga lakad ko papuntang ilog,
Siya ang tagabantay ko laban sa mga lasing na dumaraan. Kapag may dala akong mabibigat na timba ng tubig, tila ba gusto niyang tulungan ako dahil sumusunod siya ng dikit na dikit at parang handang agawin ang bigat kung maaari lang niyang gawin. Sa mga gabing maulan, nakahiga siya sa paanan ng aking higaan, ginagawang ligtas at mainit ang pakiramdam ko. Pero sa kabila ng katahimikan, hindi ko alam kung bakit hindi mawala sa isipan ko ang mga mata niya. May mga pagkakataong nananaginip ako na nakikita kong hindi aso ang kasama ko, kundi isang taong may matalim ngunit maamong tingin, palaging nakabantay sa akin. Pagkagising ko, naroon si Shadow, nakatingin lang sa akin na para bang siya mismo ang laman ng aking panaginip. Sa simpleng baryo at tahimik na buhay ko, si Shadow ang pinakamalapit sa puso ko. Hindi ko alam na ang katahimikan naming iyon ay unti-unting mababago at ang aso kong itinuturing kong kaibigan at pamilya ay may lihim palang matagal nang nakatago. Ang buhay kong dating simple at malinaw ay malapit nang mabalot ng hiwaga at mga tanong na hindi ko inakalang mararanasan ko. Sa ngayon, hindi ko pa alam ang mga darating na pagbabagong iyon. Ang alam ko lang, sa bawat hakbang ng buhay ko, si Shadow ay naroroon at yun ang tanging bagay na pinanghahawakan ko. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi at sa gitna ng mga bulong ng kagubatan, nagsisimula ng mabuo ang kwento ng isang pag-ibig na hindi ko kailanman inisip na darating. Lumaki akong sanay sa mga kwento ng matatanda sa baryo. Mga kwentong minsan ay napapailing na lang ako dahil para sa akin ay puro takot lang ang dulot ng mga iyon. Madalas nilang ikuwento tuwing may lamayan o kaya namay kapag nagtitipon sa tindahan na sa gubat daw na katabi ng baryo nakatira ang mga engkanto. May ilan daw na mababait, nagbibigay ng swerte sa mga taong nakakasalubong nila. Pero mas marami raw ang mapaglaro at mapanlinlang. Ang iba ay nag-aanyong hayop para makalapit sa mga tao at kapag nakuha ang tiwala, saka na lamang nila ipinapakita ang tunay na anyo. Habang nakikinig ako minsan kay Aling Marta, isa sa pinakamatandang babae sa baryo, naramdaman kong nakatingin siya ng diretso sa akin. Ang sabi niya, "Cheska, mag-ingat ka, ang mga engkanto nakakatukso. Kung minsan akala mo aso o ibon lang, pero ang totoo ay tao silang ibang-iba sa atin." Hindi ko maiwasang mapaisip sa sinabi niya, lalo na't katabi ko noon si Shadow, tahimik na nakahiga at para bang nakikinig din sa usapan. Natawa ako at sinabing, "Si Shadow po hindi engkanto, isa lang po siyang tapat na aso." Ngunit sa mata ni Aling Marta, parang may ibig siyang ipahiwatig na hindi ko lubos maunawaan. Dahil sa mga kwentong iyon, mas lalo kong napansin ang mga kakaibang kilos ni Shadow. Kapag dumaraan kami sa ilalim ng lumang balete, nagiging alisto siya, para bang may nararamdaman. Minsan ay nakatitig siya sa mga anino ng puno na parang may taong naroon. Sa tuwing gabi, kapag ako'y nag-iisa at naglalakad, sapat na siya'y naroon para gumaan ang loob ko. Pero hindi rin nawawala ang pakiramdam na may ibang matang nakamasid sa akin. Isang gabi, galing ako sa bahay ng pinsan ko na may kaunting handaan. Pauwi na ako noon at kasama ko si Shadow. Malamig ang hangin at tahimik ang daan. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga yabag sa likod ko. Mabigat at mabagal. Nang lingunin ko, si Shadow lang ang naroon. Pero kakaiba ang tindig niya. Hindi siya basta naglalakad na parang aso, kundi tila ba nakapwesto ng tuwid. Halos kahawig ng tao ang anyo. Agad siyang bumalik sa normal at tumahol ng marahan, para bang ipinaalala sa akin na siya lang iyon. Pilit kong inalis sa isip ko ang kaba, pero hindi nawala ang tanong kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Kinabukasan, mili kong narinig ang mga matatanda sa tindahan. May kakaiba sa kagubatan na yon, wika ni Mang Doro. May dumadaan na anino, minsan lalaki.
Minsan hayop. Hindi yan basta multo. Engkanto yan. Habang sinasabi niya yon, naramdaman kong parang lahat ng mata ay nakatingin sa akin at kay Shadow na nakaupo sa tabi ko. May ilan pang nagsabi, baka alam ni Cheska, palagi niyang kasama ang aso niyang iyan. Nahihiya akong ngumiti at sinabi na wala akong alam, na normal lang si Shadow. Ngunit kahit ako'y hindi na sigurado. Dumating ang mga sumunod na araw na hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Totoo kaya ang mga bulong? May mga pagkakataon kasi na parang masyadong matalino si Shadow. Isang umaga, nahulog ang maliit na timba ko sa balon at bago ko pa man makaisip ng paraan. Nakita ko siyang tumayo sa gilid at ginamit ang tali ng timba para mailapit iyon sa akin. Para bang alam niya kung paano tulungan ako sa paraang hindi na kayang gawin ng isang ordinaryong aso. Habang mas lalong lumalalim ang mga araw na kasama ko siya, mas nagiging malakas ang kutob ko. Gusto kong maniwala na si Shadow ay simpleng aso lamang, pero may parte sa akin na nagsasabing may mas malalim pang katotohanan sa likod ng kanyang presensya. Lalo pat sa bawat pagdilat ko tuwing umaga, una kong nakikita ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Mata na hindi ko alam kung dapat kong katakutan o pagkatiwalaan. Isang gabi, kinausap ko siya kahit alam kong hindi siya makakasagot. Shadow, kung totoo man ang sinasabi ng mga matatanda kung isa ka ngang nilalang na hindi ko lubos na kilala, sana wag mo akong saktan. Napangiti ako sa sarili kong sinabi dahil alam kong kahangalan iyon, ngunit sa halip na tumahol o umalis, lumapit siya at inilapat ang ulo sa aking tuhod. Para bang sinasabi niya na wala akong dapat ipag-alala. Ngunit hindi ko alam na ang mga bulong at mga tinging iyon ay simula lamang ng pagbabagong dadating sa buhay ko. Ang aso kong pinaniniwalaan kong ordinaryo at tapat ay may lihim palang unti-unting mahahayan. At ang mga kwento ng matatanda tungkol sa engkanto ay baka hindi lang pala kathang-isip. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang kutob ko na si Shadow ay hindi lang basta alaga. Siya isang bahagi ng kwentong matagal nang itinatago ng kagubatan na aming tinitirhan. Mula nang magsimula ang mga bulong tungkol sa kagubatan at ang mga tingin ng mga kapitbahay sa akin tuwing kasama ko si Shadow, mas naging mapanuri ako sa bawat kilos ng aso ko. Hindi ko maitatanggi na mahalaga siya sa akin, parang bahagi na siya ng pamilya. Pero may mga gabing hindi ako makatulog sa kakaisip. Bakit ba tila napakaraming bagay na hindi maipaliwanag sa kanya? Kahit sa simpleng paglalakad namin, may mga sandaling parang nagbabago ang kanyang presensya. Minsan naglalakad lang siya ng normal, pero may mga pagkakataon na kapag tumingin ako sa kanya, nagiging iba ang dating. Parang hindi lang siya aso, kundi isang taong nagmamasid. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi galing sa ilog kung saan tinulungan ko si nanay sa paglalaba, napansin kong masyadong tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig at ang yapak naming dalawa. Nang papalapit na kami sa lumang balete, tumigil si Shadow. Nakataas ang kanyang ulo, nakatitig sa mga sanga na animoy may nakatago. Sinundan ko ang kanyang tingin pero wala naman akong makita kundi mga aninong gumagalaw dahil sa hangin. Shadow, halika na, bulong ko, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip tumayo siya ng diretso, halos parang tao, at ang mga mata niya'y kumislap ng sandali sa ilalim ng buwan. Napaatas ako, hindi alam kung matatakot o maguguluhan. Bago ko pa maitanong kung anong nangyayari, bigla siyang tumakbo palayo papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Agad kong tinawag ang pangalan niya. Shadow, Shadow, bumalik ka. Wala siyang sagot kundi ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Kinabahan ako, ngunit hindi ko siya kayang pabayaan. Pinilit kong sundan siya, hawak-hawak ang gaserang dala ko. Habang tumatagal ang aking paglalakad, mas lalo akong kinikilabutan. Ang paligid ay nagmistulang ibang mundo. Makapal ang hamog at ang mga anino ng mga puno'y tila nakatingin sa akin. Ilang sandali pa,
Tumigil ako sa tabi ng batis. Doon ko siya nakita, pero hindi na siya aso. Sa halip, isang lalaking matangkad, balingkinitan ang katawan at gwapo ang mukha ang nakatayo sa gilid ng tubig. May suot siyang puting kamisa de chino na tila gawa sa ibang tela at may makislap na aninong dumadaloy sa kanyang balat. Nang magtama ang aming mga mata, napalunok ako at halos mabitawan ang gasera. Nakita kong hawak niya sa kamay ang maliit na tali na dating nakasabit sa leeg ni Shadow. What? Halos hindi ko mailabas ang boses ko sa sobrang kaba at gulat. Numiti siya ng marahan, ngunit sa kabila ng maamo niyang anyo, dama ko ang kakaibang puwersang nagmumula sa kanya. Ako si Ashton, sagot niya sa tinig na malambing at parang may alon na dumadaloy sa bawat salita. Matagal na kitang bantay, Cheska. Napaatras ako, pilit na inaalala kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Paano mo alam ang pangalan ko? At nasaan si Shadow? Humakbang siya palapit pero hindi ako makagalaw. Ang tingin niya ay hindi banta, ngunit puno ng katiyakan. Ako si Shadow, mahinang sabi niya. Ang asong inampon mo ang kasama mo sa bawat araw. Hindi ako karaniwang hayop, Cheska. Ako ay isang engkanto na matagal nang isinumpa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang mga sinabi. Ang lahat ng kwento ng matatanda ay biglang bumalik sa isip ko. Ang mga babala, ang mga bulong na hindi ko sineryoso, lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Pilit kong pinatiramdaman kung panaginip lang ba ito, pero bawat hininga, bawat pintig ng puso ko'y nagsasabing totoo ang lahat ng nakikita ko. Hindi maaari. Bulong ko sa sarili. Ngunit sa halip na umatras, lumapit siya paunti-unti, maingat na parang ayaw akong takutin. Ang mga mata niya ay katulad ng mga matang lagi kong nakikita kay Shadow. Malalim, puno ng damdamin, at may lihim na hindi ko lubos na maintindihan. Totoo, mahirap paniwalaan, sabi niya muli. Pero hindi ako nagpunta rito para saktan ka. Ako'y nagpunta para ipaalam ang katotohanan. Matagal na kitang pinili, Cheska. At na yung nakita mo na ang tunay kong anyo, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May takot, may galit, ngunit higit sa lahat, may kakaibang paghila sa damdamin ko na hindi ko maipaliwanag. Ang lalaking ito, na ngayon ay nagpakilalang si Ashton, ay parehong estranghero at pamilyar. At sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na gustong makinig at maniwala. Nang gabing iyon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Ang lihim na matagal nang itinatago ni Shadow ay tuluyan ng nabunyag. At ako, na dating kontento na sa tahimik na pamumuhay sa baryo, ay unti-unting nadadala sa isang kwentong mas malaki at mas mahiwaga kaysa sa lahat ng naranasan ko. Ang aso kong nakilala ko bilang tapat na kasama ay hindi lang basta alaga. Siya pala ay isang engkanto na may sariling pakay at ngayon, ako ang naging bahagi ng kanyang lihim na mundo. Pagkatapos ng gabing iyon, sa tabi ng batis, hindi na muling naging katulad ng dati ang pananaw ko sa buhay. Hindi ako mapakali buong magdamag, pilit kong inuulit sa isip ang mga nakita at narinig ko. Ang aso kong si Shadow, na akala ko'y simpleng alaga lang, ay nagpakilala bilang Ashton. Isang engkanto na nakatali sa isang sumpa. Sa isip ko, nakakatawa at nakakatakot pareho ang ideya. Pero sa puso ko, ramdam kong totoo ang lahat. Kinabukasan, iningnan ko agad si Shadow na mahimbing na nakahiga sa sulok ng aking kwarto. Payapa siya, at kung hindi ko pa naalala ang nangyari, iisipin kong wala lang iyon. Ngunit bawat titig niya sa akin ay nagbabalik sa alaala ng lalaking nakita ko sa gubat, ng kanyang tinig at ng mga salitang iniwan niya. Makalipas ang ilang araw, muli ko siyang nakita sa kanyang anyong tao. Nagpakita siya ng dapitapon habang ako'y nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Bigla ko siyang nakita sa gilid ng bahay, nakatayo at nakangiti,
Hawak pa rin ang tali na nakasuot noon sa leeg ng aso ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit, pero tila ba may bigat ang mga paa ko na naghugat sa lupa. Sa halip, siya ang lumapit. "Cheska," sabi niya, "hindi ko kayang magkunwari na ulit. Oras na para malaman mo ang lahat." Huminga siya ng malalim, para bang mabigat ang loob niya. Ipinaliwanag niya kung sino siya. Isa raw siyang engkanto mula sa lahi ng mga tagapagbantay ng kagubatan. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, isinumpa siyang manatili sa anyo ng isang hayop hanggat hindi niya natatagpuan ang taong magpapatibok ng puso niya sa paraang tapat at dalisay. "Matagal na kitang minamasdan, Cheska," dagdag pa niya. "Nang una kitang makita, hindi mo ako itinaboy. Tinanggap mo ako, pinakain, at minahal bilang kasama. Sa bawat araw na kasama mo ako, lalo kong napatunayan na ikaw ang taong nakalaan sa akin." Nanatili akong tahimik, pinaproseso ang bawat salita niya. Ang parte ng sarili ko ay nagsasabing imposibleng totoo ang lahat ng ito. Pero may isa pang parte na nagsasabing walang ibang makakapagpaliwanag sa lahat ng kakaibang nakita ko kundi ang kanyang mga salita. Lahat ng kwento ng matatanda, lahat ng mga panaginip ko, lahat ay nagkakaugnay. Bakit ako? Yun lang ang nagawa kong itanong. Lumapit siya ng mas malapit at sa mga mata niyang malalim at puno ng emosyon, nakita ko ang parehong tingin na lagi kong nakikita kay Shadow. "Dahil hindi ka natakot, hindi mo ako tinrato bilang kakaiba. Minahal mo ako kahit ang tingin mo sa akin ay isang simpleng aso lamang. Wala kang hinihingi, wala kang inaasahan. Iyon ang tapat na damdaming kailangan ko para makawala sa sumpa." Hindi ko mapigilan ang pag-init ng aking pisngi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ako, isang simpleng dalaga mula sa baryo, niligawan ng isang engkanto. Ang aso kong minahal ko bilang pamilya, biglang naging isang lalaking nagsasabing ako ang dahilan ng kanyang kalayaan. Napayuko ako, iniwasan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya kong paniwalaan agad ang lahat ng ito, bulong ko. Ngumiti siya, mahinahon at puno ng pag-unawa. "Hindi kita pinipilit, Cheska. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan. Ngunit hayaan mong ipakita ko sa iyo sa paraan kaya mong unawain." Pagkatapos noon, sa mga susunod na araw, ay hindi siya tumigil sa pagpapakita ng kanyang malasakit. Sa umaga, siya ay aso pa ring kasama ko, nagbabantay habang ako'y nagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa gabi, minsan ay nagpapakita siya bilang Ashton, dala ang mga bulaklak mula sa gubat, o di kaya'y tumutulong sa akin sa mga gawaing bahay na hindi ko kayang tapusin mag-isa. Minsan, habang ako'y nagpapahinga sa balkonahe, bigla siyang lumitaw sa kanyang anyong tao at inilahad ang isang koronang gawa sa mga bulaklak ng kagubatan na hindi ko pa nakikita noon. "Para sa iyo," sabi niya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi iyon tulad ng mga ligaw na alam ko mula sa ibang lalaki sa baryo. May kakaibang katapatan sa kanyang mga kilos. Ngunit kahit anong pilit kong maging normal, hindi ko maiwasang isipin ang magiging kahihinatnan. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga tao? Paano kung malaman ng nanay at tatay ko? Lalong-lalo na, paano ko haharapin ang mga tsismosa sa baryo na mahilig pag-usapan ang kahit anong kakaiba? Ngunit sa tuwing titingnan ko si Ashton, bumabalik sa akin ang pakiramdam ng kapanatagan. Arang sinasabi ng kanyang mga mata na ligtas ako sa piling niya at na kahit anong mangyari, hindi niya ako pababayaan. Doon ko unang napansin na unti-unti akong nagbabago. Mula sa takot at pag-aalinlangan, nagkaroon ng maliit na binhi ng pagtitiwala at kakaibang damdamin. Hindi ko pa masabing pagmamahal yun, pero alam kong malapit na akong mahulog. Sa kabila ng lahat ng kakaibang kwento at panganib na dala ng kanyang pinagmulan,
Hindi ko kayang ipagkaila na ang puso ko'y unti-unti nang nahuhulog sa engkantong dating aso kong si Shadow. Mula nang magsimulang magpakita si Ashton sa kanyang tunay na anyo, nagbago ang daloy ng araw ko. Hindi na lang ako basta nagigising na si Shadow ay aso lang na nakahiga sa gilid ng higaan. Alam kong sa likod ng kanyang mga mata ay naroroon ang engkantong nagsasabing ako ang dahilan ng kanyang kalayaan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman na may bagong pintig ang buhay ko. Ngunit kasabay nito ay dumadami rin ang mga tanong. Lalo na't hindi maiiwasang makahalata ang ibang tao. Nagsimula ito nang minsang mahuli ako ni nanay na nakangiti mag-isa habang pinagmamasdan si Ashton na nakatayo sa labas ng bintana. Hindi niya nakikita ang anyo ni Ashton dahil madalas ay pinipili niyang magpakita lang sa akin. Ang nakita lang ni nanay ay si Shadow, ang itim na aso naming lagi niyang pinag-idisipan. Cheska, sabi niya, huwag kang masyadong magtiwala. Ang hayop kahit ganong pakabait, may ugali pa ring hayop. Baka isang araw, kagatin ka niyan. Tumango lang ako, ayaw ko nang magpaliwanag dahil baka lalo lang siyang magduda. Pero sa loob ko, alam kong mas malalim ang dahilan kung bakit hindi ko kayang iwan si Shadow o si Ashton. Sa baryo, mabilis kumalat ang mga bulong. May ilang nagsabi na lagi raw may nakikitang estrangherong lalaki sa paligid ng bahay namin tuwing dapit hapon. May mga nagsabi pa na baka engkanto nga, lalo na't palagi akong sinasabayan ng malamig na hangin kapag dumadaan ako sa plaza. Ang ilan ay nagsimulang umiwas sa akin at ang iba na may tahasang tinatanong kung ano raw ang nangyayari. Hindi ako makasagot ng diretsyo. Pilit kong iniiwasan ang usapan pero alam kong hindi magtatagal ay mas lalala pa ang kanilang hinala. Isang hapon, pauwi ako galing palengke. Napansin kong may mga kapitbahay na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa akin habang nagbubulungan. Naririnig ko ang ilang piraso ng usapan. Sabi ko na hindi normal ang asong yon. Baka kinulam yan. O baka naman totoo ang sabi ng matatanda na may engkanto sa paligid niya. Naglakad lang ako ng diretsyo. Pinipilit hindi pansinin pero ramdam kong mabigat ang bawat tingin. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Ashton sa kanyang anyong tao nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Agad siyang tumayo nang makita akong may lungkot sa mukha. May problema ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang bigat ng damdamin ko, pero napabuntong hininga ako. Nakikita kanila, Ashton, kahit hindi nila alam kung sino ka. Ramdam nilang may kakaiba. Natatakot sila. At ako, natatakot din ako na dumating ang araw na hindi ko na kayang ipagtanggol ang relasyon natin. Lumapit siya at hinawakan ang aking mga kamay. Mainit ang haplos niya. At sa bawat salita, dama kong sinisikap niyang alisin ang pangamba ko. Cheska, sanay na ako sa takot ng tao. Matagal na akong nagtatago sa likod ng anyo ng hayop dahil alam kong hindi nila matatanggap ang tunay kong pagkatao. Pero ikaw lang ang tumanggap sa akin kahit sino pa ako. Huwag kang mangamba, hindi kita pababayaan. Gusto kong maniwala at sa totoo lang, may bahagi sa akin na panatag kapag siya ang nagsasalita. Ngunit hindi madaling kalimutan ang mga mata ng mga kapitbahay na puno ng hinala. Lalo na ng gabing iyon, nagpunta si Aling Marta sa bahay. Naupo siya sa harap namin ni nanay at nagsabing, Cheska, anak, napapansin ko na iba ang paligid mo nitong mga huling linggo. Hindi ako magtatagal dito, pero kailangan kong sabihing mag-ingat ka. Ang mga engkanto, hindi lahat mabuti. Minsan, ginagamit nila ang damdamin ng tao para makuha ang nais nila. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Kung alam lang ni Aling Marta na totoo ang hinala niya, baka hindi na niya ako tantanan. Pumangulang ako bilang respeto, ngunit sa loob-loob ko, nagsimulang magtalo ang isip at puso ko. Maari bang tama siya? Maari bang nililinlang lang ako ni Ashton? Ngunit kapag naiisip ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin,
Nahihirapan akong paniwalaan na kaya niya akong saktan. Kinagabihan, kinausap ko si Ashton ng masinsinan. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, bakit ako? Bakit hindi ibang tao? Huminto siya sandali bago sumagot. Kasi sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang hindi tumingin sa akin na parang kakaiba. Hindi mo ako itinuring na panganib o sumpa. Tinanggap mo ako sa pinakasimpleng paraan. Pinakain, minahal bilang kasama. At hindi mo kailanman tinanong kung anong kapalit. Cheska, sa mundo naming mga engkanto. Bihira ang ganong klase ng dalisay na pagmamahal. Sa mga salitang iyon, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi ko man maintindihan ang lahat, isang bagay ang malinaw. Si Ashton, engkanto man o hindi, ay pinili akong ligawan at mahalin sa paraang hindi ko pa naranasan mula kanino man. Ngunit kasabay ng kabutihang iyon, dama kong nagsisimula na rin mabuo ang panganib. Sapagkat kung alam ng mga tao ang katotohanan ito, hindi lamang siya ang kanilang huhusgahan kundi pati ako. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagpasya ako sa sarili ko. Kahit anong bulong ng baryo, kahit anong pangamba ng mga matatanda, pipiliin kong alamin pa ang katotohanan kay Ashton. Dahil mas matimbang ang damdaming nagsasabing totoo ang pagmamahal niya kaysa sa lahat ng takot na hinahasik ng paligid. Ngunit hindi ko alam na sa desisyong iyon, mas malalaki pang pagsubok ang darating. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang naging malapit sa akin si Ashton. Kung noong una ay palihim lang siyang nagpapakita, ngayon ay mas madalas na siyang naglalantad ng kanyang anyo kapag mag-isa lang kami. Minsan ay nahuhuli kong nakaupo siya sa may silong ng bahay, nag-aayos ng mga kahoy para may magamit kaming panggatong. Minsan na may inihahain niya sa akin ang mga prutas at bulaklak na mula raw sa gitna ng kagubatan, mga bagay na hindi ko pa kailanman nakita sa palengke. Sa bawat kilos niya, ramdam ko ang sinseridad ng kanyang panliligaw. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko maikakailang, unti-unti na ring natutunaw ang aking puso. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon ay dumating din ang matinding pagsubok. Nagsimula akong banggitin si Ashton kay nanay at kay tatay, hindi bilang aso kundi bilang isang taong nagpapakita sa akin. Hindi ko sinabi agad na engkanto siya dahil alam kong hindi iyon madaling paniwalaan. Ngunit sa halip na matuwa, labis silang nag-alala. Cheska, mariing sabi ni tatay, kung totoo man ang sinasabi mo, malaki ang panganib. Walang mabuting idinudulot ang pakikihalubilo sa mga nilalang na hindi tulad natin. Nakakabighani sila pero sa huli, iwanan ka lang nila o kaya'y gamitin para sa kanilang sariling kapakinabangan. Napayuko ako, hindi alam kung paano ko ipagtatanggol si Ashton. Paano ko ba ipapaliwanag na sa bawat sandali kasama ko siya, hindi ko naramdaman ang panlilinlang. Na sa halip, naramdaman ko ang kabutihang hindi ko nakita kahit sa ilang lalaking nanligaw na sa akin noon. Ngunit pinili kong manahimik, hindi pa panahon para pilitin silang maniwala. Samantala, dumami na rin ang bulong-bulugan sa baryo. May mga nagsasabing nakita raw akong may kausap na lalaking hindi nila kilala sa may bukirin. Ang iba na may naniniwalang ako'y kinukulam na baka isang araw ay bigla na lang akong maglaho. Maging si Aling Marta ay muling lumapit sa akin. Anak, sabi niya habang hawak ang aking braso, nakikita ko ang kakaibang liwanag sa paligid mo. Iyan ang palatandaan ng pakikisalamuha mo sa mga nilalang na hindi mo kauri. Kung hindi mo puputulin ang ugnayang iyan, baka ikaw ay mapahamak. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lang akong nagkaroon ng determinasyon na alamin ang buong katotohanan kay Ashton. Kaya isang gabi, kinausap ko siya habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng mga bituin. Ashton, sabi ko, huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko. Totoo bang may masamang intensyon ang mga engkanto? Totoo bang hindi ko dapat pagkatiwalaan ang iyong lahi? Tumitig siya sa akin ng matagal, para bang pinipiling maigi ang mga salita. Cheska, hindi lahat ng engkanto ay mabuti. Totoo iyon.
May ilan sa amin na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa sariling interes. Pero hindi lahat ay ganoon. Ang sumpang ipinataw sa akin ay bunga ng pagkakamali ko noon at matagal ko nang pinagsisisihan. Nang makilala kita, doon ko lang muling naramdaman ang pag-asa na makakawala ako sa sumpa. Hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan sa iyo, pero ang tanging nais ko ay makasama ka. Hindi para saktan ka, kundi para mahalin ka. Hindi ko maiwasang maluha sa kanyang sinabi. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tinig. At sa loob-loob ko, alam kong totoo siya. Ngunit bago ko pa man masabi ang nararamdaman ko, bigla siyang tumayo. Tumitig siya sa kagubatan. Para bang may nararamdaman. Ashton, ano yon? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong hinawakan sa balikat. May mga kasama to, mga kapwa kong engkanto. Matagal na nila akong sinusubaybayan. Hindi sila sang-ayon sa nararamdaman ko para sa iyo. At ngayon narito sila para subukin ka. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo pala ang lahat ng babala. At bago pa man ako makapaghanda, narinig ko ang mga bulong mula sa kagubatan. Malalamig at mahahabang tinig na tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Ang mga anino ay gumalaw at ang malamig na hangin ay dumampi sa aking balat. Nakaramdam ako ng takot na hindi ko pa naranasan kailanman. Cheska, bulong ni Ashton, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw sa tiwala mo sa akin. Nais kong sumigaw. Nais kong tumakbo pabalik sa bahay, ngunit pinipigilan ako ng aking mga paa. Sa halip, pinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inalala ang lahat ng sandaling kasama ko siya. Ang kanyang mga simpleng ngiti, ang kanyang mga paraan ng pagtulong, ang kabutihang ipinakita niya. Sa kabila ng lahat ng pangamba, pinili kong maniwala. Nang dumilat ako, nakita ko ang tatlong nilalang na lumitaw mula sa dilim. Ang kanilang anyo'y kapwa nakakatakot at kahanga-hanga. Matangkad, maliwanag ang balat, at malamlam ang mga mata na parang mga bituin. Tiniigan nila ako na para bang sinusuri ang aking kaluluwa. Isa sa kanila ang nagsalita. Ikaw ba ang mortal na pinili ni Ashton? Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas, pero tumango ako. Oo, ako. Mumiti ang nilalang, ngunit hindi iyon ngiting maamo. Kung gayon, subukin natin kung hanggang saan ang iyong katapatan. Doon ko napagtanto na ang tunay na laban ay magsisimula na. Hindi laban ng lakas, kundi laban ng puso. At sa gabing iyon, habang nakatayo ako sa gitna ng kagubatan, kasama si Ashton at ang mga nilalang na dumating para hadlangan kami, alam kong wala nang atrasan. Ang damdaming pinili kong pakinggan ay siyang magiging sandata ko laban sa lahat ng takot at panghuhusga ng mundo. Nang tumindig sa aking harapan ang tatlong engkanto mula sa dilim ng kagubatan, ramdam ko ang bigat ng kanilang presensya. Hindi sila basta nilalang na nakikita sa mga alamat at kwento ng matatanda. Ang kanilang mga mata ay parang mga bituin na malamlam ngunit malalim, at ang bawat salita ay umaalingaw na tila may kasamang hangin na dumadampi sa aking balat. Alam kong hindi sila dumating para makipagkaibigan. Dumating sila upang subukin kung hanggang saan ang kaya kong ibigay para kay Ashton. Kung tunay kang tapat, hindi ka matitinag. Wika ng isa na may mahahabang buhok na tila ginto sa ilalim ng buwan. Ngunit kung ikaw ay mahina, mawawala ang iyong alaala sa kanya at hindi mo na muling makikita ang aming mundo. Nanginginig ang buo kong katawan, pero hindi ko hinayaang makita nila ang takot ko. Alam kong iyon ang unang susubukan nila, ang kalamnan ng aking puso, ang lakas ng aking loob. Tumingin ako kay Ashton na nasa aking tabi. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit may liwanag ding nagsasabing magtiwala ako. Cheska, bulong niya, huwag kang bibitaw. Ito ang tanging paraan para patunayan mo sa kanila. Isa-isa nilang inilatag ang kanilang mga pagsubok. Ang una ay paglalakbay sa ilusyon. Biglang nagbago ang paligid at ang gubat ay nadmestulan apoy at usok.
Nakita ko ang aking pamilya na umiiyak. Tinatawag ako. Cheska, bumalik ka na. Narinig kong sigaw ni nanay. Habang si tatay ay pilit akong inaabot mula sa gitna ng usok. Gusto kong tumakbo papunta sa kanila. Ngunit mahigpit na tinig ang umalingaw-ngaw. Kung lalapit ka sa kanila, mawawala ka kay Ashton. Napapikit ako at pinilit na alalahanin na ilusyon lamang ito. Sinabi ko sa aking sarili na ang tunay kong laban ay hindi ang takot na nakikita ng mga mata ko, kundi ang paniniwalang pinipili ko. At nang sa wakas ay binuksan ko ulit ang aking mga mata. Nawala ang usok at bumalik sa dati ang paligid. Matibay ang puso, sabi ng ikalawang engkanto, isang lalaking mas matangkad pa kaysa kay Ashton, at ang tinig ay mabigat na parang kulog. Ngunit hindi sapat ang tibay. Kailangan ding makita ang tapat na damdamin. Inilapit niya ang kanyang kamay sa aking noo at biglang bumigat ang lahat ng nararamdaman ko. Para bang binuksan niya ang bawat alaala, bawat sikreto at bawat sugat ng puso ko. Nakita ko ang lahat ng sandaling kasama ko si Ashton, mula sa pagiging aso niyang si Shadow hanggang sa paglalantad ng kanyang tunay na anyo. Nakita ko rin ang mga oras ng pag-aalinlangan, ng takot at pagdududa. Sabihin mo, Cheska, tanong ng engkanto, bakit siyang pinili mo? Ano ang mayroon sa kanya na wala sa iba? Dumampi ang luha sa pismi ko, ngunit hindi ako tumakas sa tanong. Dahil hindi siya kailanman nang iwan, nandoon siya sa tabi ko mula pa noong una, noong hindi ko pa siya kilala bilang engkanto. Kahit ano ang sabihin ng iba, kahit tingnan nila siya bilang kakaiba, nakita ko sa kanya ang kabutihan. Pinili ko siya dahil hindi ko kailangang magpanggap sa kanya. Kay Ashton, sapat na akong maging ako. Tahimik ang paligid matapos kong sabihin iyon, at ramdam kong ang bigat ng aking tinig ay umabot sa kanila. Sa huli, ang pangatlong engkanto, isang babae na may mahahabang damit na kumikislap, ang lumapit. Kung ganoon, sabi niya, handa ka bang isakripisyo ang lahat? Ang iyong pangalan sa baryo, ang tiwala ng iyong pamilya, maging ang katahimikan ng iyong kinabukasan para lamang sa kanya? Doon na po natigilan, sapagkat iyon ang tanong na paulit-ulit nang bumabagabag sa akin. Alam kong sa sandaling piliin ko si Ashton, hindi ko na maiiwasan ang paghuhusga ng mga tao. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit habang nakatingin ako kay Ashton, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pangamba ngunit higit pa roon ay puno ng pag-ibig. At doon ko naramdaman ang sagot na matagal ko nang dinadala. Oo, sagot ko. Handa akong isakripisyo ang lahat. Dahil kung ang kabayaran ng pag-ibig ko ay ang lahat ng iyon, handa akong tanggapin. Hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Tahimik ang tatlong engkanto. Nagpalitan silang tingin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanilang mga labi. Kung ganoon, wika ng isa, pinatunayan mo na ang iyong puso ay dalisay. Ngunit tandaan mo, Cheska, ang daang pinili mo ay hindi na maibabalik. Ang iyong pagmamahal sa kanya ay magiging iyong lakas at iyong sumpa. Muling bumalik ang paligid sa normal at ang tatlo ay unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan kaming dalawa ni Ashton. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang kaba at ang pasasalamat na halos dumaloy sa kanyang mga braso. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, bulong niya. Pero ipinakita mong higit kang matapang kaysa sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ako. Habang nakahilig ang ulo ko sa kanyang dibdib, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong may mas mabibigat pang hamon na darating. Ngunit sa gabing iyon, pinili ko na ang aking landas. At kahit anong mangyari, buo na ang pasya ko na ipaglaban ang pagmamahal ko sa engkantong minsan kong tinrato bilang isang simpleng aso. Pagkaraan ng gabing iyon, na hinarap ko ang tatlong engkanto, pakiramdam ko'y may nabago na sa akin. Hindi na ako ang dating dalagang tahimik lang ang buhay sa baryo. Sa bawat hakbang ko, dala ko na ang bigat ng desisyon kong ipaglaban si Ashton. Ngunit kasabay ng tapang na iyon ay dumating din ang mas matinding pagsubok.
mabilis kumalat sa baryo ang balita na may kakaibang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero may mga mata at tainga ang mga tao na tila nakikita ang hindi dapat nilang makita. Isang umaga, paglabas ko ng bahay, narinig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Si Cheska nakikitang may kausap na estranghero sa gabi. Baka kinulam na siya. Hindi ba't may lahi ng engkanto ang mga nilalang na iyon? Delikado yan. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumutusok sa puso ko. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong ipagtanggol si Ashton. Pero alam kong hindi ako maiintindihan. Kung aminin ko man ang totoo, baka mas lalo lang nilang itakwil ako. Sa bahay, naging palaisipan din ito kina nanay at tatay. Si nanay, halata ang takot sa kanyang mga mata. Anak, sabi niya, kung totoo man ang mga sinasabi ng mga tao, kailangan mong tumigil. Ayokong mawala ka sa amin. Ayokong masangkot ka sa mga bagay na hindi nating kaya. Si tatay naman ay mas istrikto. Hindi biro ang pinapasok mo, Cheska. Ang mga engkanto walang ibang dala kundi kapahamakan. Hindi ko sila masisisi dahil mula pagkabata ay ganoon na ang itinuro sa kanila. Ngunit sa akin iba ang naramdaman ko. Hindi ko makita si Ashton bilang banta. Bagkus ay isang nilalang na nagpakita sa akin ng kabutihang hindi ko pa naranasan mula sa iba. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, dumating si Ashton sa kanyang anyong tao. Nakasuot siya ng simpleng damit na parang isinadyang akma sa baryo. Ngunit kahit anong gawin niya, halata pa rin ang kakaibang liwanag sa kanyang presensya. Naririnig ko ang mga bulungan. Sabi niya, seryoso ang tinig. Alam kong nahihirapan ka. Kung nais mo, maaari akong bumalit sa anyo ng aso upang hindi na sila maghinala. Tumingin ako sa kanya at sa puso ko, alam kong mali iyon. Ashton, hindi kita gustong itago. Kung totoo man ang pagmamahal natin, bakit kailangan nating magpanggap? Oo, mahirap. Oo, masakit. Pero hindi ko kayang itanggi kung sino ka. Napangiti siya malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng karapatang makilala ka. Pero tandaan mo, Cheska, handa akong gawin ang lahat para protektahan ka. Dumating ang araw ng pista sa baryo at doon ko naranasan ang pinakamalaking hamon. Habang nagtitipon ang lahat sa plaza, dumating si Ashton sa gilid ng mga puno. Hindi siya lumapit, ngunit sapat na ang kanyang presensya upang makuha ang atensyon ng ilan. May mga kabataang babae na napansin agad ang kanyang kakaibang ganda. Ngunit may mga matatanda ring agad nagbuntong hininga ng may pag-aalala. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ng isa, may engkanto sa paligid ng anak ni Aling Minda. Agad kumalat ang bulong-bulungan. Ang iba ay takot, ang iba na may galit. Pag uwi ko, sinalubong ako ni tatay na halata ang galit. Cheska, hanggang kailan mo kami ipapahiya? Hanggang kailan mo kami ilalagay sa panganib? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tatay, hindi siya masama. Kung kilala niyo lang siya, malalaman niyong hindi niya ako kailanman sasaktan. Huwag niyo siyang husgahan dahil lang sa kung sino siya. Ngunit sa halip na maintindihan, lalo lang lumalim ang pagitan namin. Kinagabihan, lumapit ako kay Ashton at doon ko tuluyang ibinuhos ang bigat ng damdamin ko. Hindi nila matatanggap, Ashton. Hindi nila makikita ang nakikita ko sa iyo. Para sa kanila, isa ka lang na panganib. At ako, isa lang dalagang nabighani sa isang nilalang na hindi nila kayang maunawaan. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sa tinig na puno ng katiyakan ay sinabi, kung kailangan kong manatili bilang aso para manatili sa tabi mo, gagawin ko. Kung kailangan kong mawala, gagawin ko rin. Pero kung tatanungin mo ako, mas pipiliin kong ipaglaban ka kaysa lumayo. Dahil sa mundong matagal kong kinulong ang sarili ko, ikaw lang ang nagbigay sa akin ng rason para maging totoo. Sa mga salitang iyon, alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban. Oo, mahirap. Oo, maraming humahadlang. Ngunit sa ilalim ng malamlam na buwan, habang hawak ang mga kamay ng engkantong minsang naging aso ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang ang takot ng iba ang magdikta ng kapalaran ko. Ang laban na ito ay laban naming dalawa.
At kahit saan man humantong, handa akong sumama kay Ashton. Lumipas ang ilang araw, matapos ang pista, at hindi pa rin humuhupa ang bulungan sa baryo. Sa bawat lakad ko sa palengke o sa bawat pag-igib ko ng tubig sa poso, nararamdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin. May ilan na lantaran ang panghuhusga, may ilan namang pasimple lang ang bulong. Pero pare-pareho ang laman ng kanilang sinasabi na ako'y napasok sa kapangyarihan ng isang engkanto. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang ganoong uri ng pagtingin. Pero ang pinakamasakit ay ang nararamdaman kong unti-unti na ring natitinag ang tiwala ng sarili kong pamilya. Si nanay ay halos hindi na makatingin sa akin ng diretsyo. At si tatay ay madalas na tahimik, ngunit mabigat ang mga buntong hininga. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, mas mabigat ang nadarama kong panggigipit mula sa mga kapwa ni Ashton. Isang gabi, habang nakahiga ako, nagising ako sa lamig ng hangin na parang dumaan sa loob ng aking silid. At sa sandaling iyon, narinig ko na naman ang mga bulong na dati ko nang narinig sa gubat. Mahahabang tinig na parang sinusubukan akong takutin. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si Ashton na nakatayo sa lilim ng mangga. Nakatingalash sa buwan at sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi ko pa nakita noon. Dumating na sila ulit. Sabi niya nang mapansin ang presensya ko. Hindi sila titigil, Cheska. Gusto nilang patunayan na wala tayong patutunguhan. Napalunok ako, pinipilit na maging matatag kahit nanginginig ang loob ko. Ano ang gusto nilang mangyari? Gusto nilang bumitaw ka. Sagot niya, gusto nilang talikuran mo ako para matapos na ang sumpa ko nang wala kang sakripisyong kailangang gawin. Para sa kanila, hindi tama ang isang tulad ko na magmahal ng isang mortal. At hindi rin tama na ang isang mortal ay mahulog sa isang tulad ko. Para bang laban na ito sa pagitang dalawang mundo. Hindi ko mapigilang mapaupo sa tabi niya. Ang bigat ng lahat ay parang nakadagan sa dibdib ko. At kung hindi ko gawin? Kung patuloy kong piliin ka? Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya ay nakita ko ang pagkabahala. Kung patuloy mo akong pipiliin, haharap tayo sa mga pagsubok na hindi mo pa kailanman naranasan. Maaaring iparamdam nila sa iyo ang takot, ang sakit at ang pangungutya hanggang sa mapagod ka. Ngunit kung malalagpasan natin iyon, Cheska, doon lamang matatapos ang lahat. Doon lamang mawawala ang sumpa ko at magiging ganap na akong tao. Tahimik akong napatingin sa kanya. Ang mga salita niya ay parang sibat at yakap sa parehong oras. Nakakatakot, ngunit nagbibigay din ng pag-asa. Kung ganoon, lalaban tayo. Mahina kong sabi. Dahil hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka. Kung ito ang daan para mapanatili ka sa piling ko, kahit gaano kahirap, tatahakin ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na nga ang sunod-sunod na pagsubok. Tuwing gabi, may mga panaginip akong tila totoo. Nakikita ko si nanay at tatay na umiiyak. Nakikita ko ang sarili ko na nag-iisa sa gitna ng baryo habang tinutuligsa ng lahat. May mga pagkakataong nagigising ako na may mga bakas ng luha sa pisngi ko. Hindi ko na alam kung sa panaginip lang ba ako umiyak o sa totoong buhay. At sa bawat panaginip na iyon, naroon si Ashton upang yakapin ako at ipaalala na hindi ako nag-iisa. Isang gabi, mas matindi ang kanilang ginawa. Habang naglalakad kami sa tabi ng gubat, biglang nagdilim ang lahat kahit maliwanag ang buwan. Para bang nilamon ng anino ang buong paligid. Nakita ko ang tatlong engkanto na muli kong hinarap dati. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanilang presensya. Cheska, wika ng isa, bakit mo pa ipinagpipilitan? Ang daang tinatahak mo ay puno ng sakit. Wala kang mapapala kundi kapahamakan. Tumayo ako ng diretsyo kahit ang tuhod ko'y nanginginig. Dahil ito ang pinili ko. Hindi ako susuko, hindi ko siya iiwan. Sa halip na matakot, ngumiti sila, ngunit hindi iyon ngiti ng pag-apruba. Para bang inaasahan nila ang sagot ko. At sa halip ay lalo pa nilang pinahirap ang paligid. Ang mga anino'y gumapang sa lumpa at ang hangin ay bumigat na halos hindi ako makahinga. Kung ganon, sabi nila, ipakita mo sa amin kung hanggang saan ang kaya mo. Hindi ka lang namin sinusubok, sinusunog ka namin.
Niyakap ako ni Ashton at tinakpan ang aking mga mata. Ramdam ko ang init ng kanyang palad at ang tibok ng kanyang puso. Huwag kang bibitaw, Cheska. Malapit na tayong matapos. At sa sandaling iyon, pinikit ko ang mga mata ko at inalala ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya minahal. Ang araw na nakita ko siyang payat at nag-iisa bilang aso. Ang mga gabing nakahiga siya sa tabi ko para hindi ako matakot. Ang mga ngiti at malasakit niya na walang hinihingi kapalit. Sa bawat alaala, naramdaman kong lumalakas ako. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, unti-unting naglaho ang anino at ang tatlong engkanto ay nagmistulang usok na dinala ng hangin. Naiwan kaming dalawa ni Ashton, parehong hingal at parehong basang-basa ng pawis. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming nakalagpas kami sa isa na namang pagsubok. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikitang buo ang loob mo, sabi ni Ashton, habang pinupunasan ang luha ko. Ngunit sa bawat araw na pinipili mo ako, mas lumalakas ang pag-asa ko. At doon ko napagtanto na ang laban na ito ay hindi basta laban ng kapangyarihan o takot. Ito ay laban ng puso. At sa bawat pagpili ko kay Ashton, unti-unti kong nakikita ang liwanag na magtatapos sa kanyang sumpa at magbubukas ng panibagong simula para sa aming dalawa. Mula nang matagumpay naming malampasan ang panibagong pagsubok na ipinataw ng mga engkanto, ramdam ko na mas lalo akong naging buo sa desisyon kong piliin si Ashton. Ngunit kasabay ng paglakas ng aking loob ay dumating ang mas mabigat na pasanin, ang pagtutol ng aking sariling pamilya. Hindi nila alam ang lahat ng nangyayari sa akin tuwing gabi. Hindi nila nakikita ang mga pagsubok na pinagdaraanan ko. Pero dama nila may kakaiba at hindi nila matanggap yon. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, biglang binitawan ni tatay ang kanyang tinidor at matalim ang tingin na ibinato sa akin. Cheska, Ania, hindi na kami bulag. Nakikita namin ang mga pagbabago sa iyo. Laging may kakaibang liwanag sa mga mata mo. Parang may tinatago ka. Huwag mong sabihin sa amin na totoo ang mga sabi-sabi ng mga tao. Sabihin mo na ngayon, anak, dahil hindi ko nakakayanin ang kahihiyan. Si nanay ay nakayuko at halata ang takot at lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero ramdam kong wala nang saysay ang pag-iwas. Huminga ako ng malalim at sinabi, Tay, Nay, tama sila. May kasama nga akong engkanto at siya ang alaga kong si Shadow. Agad na napatingin si nanay sa akin na parang guguho ang mundo niya. At si tatay na may halos mabitawan ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Anak, sigaw ni nanay. Nanginginig ang boses. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Paano mo nagawang ilapit ang sarili mo sa ganoong nilalang? Alam mo bang lahat ng nabibighani sa kanila ay nawawala? Alam mo bang wala kang patutunguhan kundi kapahamakan? Ngunit hindi ko na napigilan ang sarili kong ipagtanggol siya. Hindi siya masama, Nay. Hindi siya tulad ng mga ikinukwento ng matatanda. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang kasama ko sa lahat ng oras. Paano ko siyang iiwan kung siya lang ang laging nariyan? Sumiklam ang galit ni tatay. Hindi ako papayag. Huwag mong isipin na hahayaan kitang sirain ang buhay mo para sa isang engkanto. Hindi mo siya kauri. Cheska, hindi siya tao at hindi mo kailanman makakamit ang normal na buhay kung patuloy mong ipagpipilitan yan. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Kung dati takot lang ng mga kapitbahay ang problema ko, ngayon ay mismong pamilya ko na ang humaharang sa daan ko. Umalis ako sa hapag nang hindi natapos ang pagkain at dumiretso sa likod ng bahay kung saan naghihintay si Ashton sa kanyang anyong aso. Umupo ako sa tabi niya at agad niyang inilapat ang ulo niya sa aking tuhod. Parang alam niya ang bigat ng pinagdadaanan ko. Kinagabihan, nagpakita siyang muli bilang Ashton. Tahimik kaming nakaupo sa ilalim ng mga bituin. Narinig ko ang usapan ninyo. Sabi niya, mahina ngunit malinaw.
Hindi ko gustong maging dahilan ng lamat sa pamilya mo. Kung nais mong bumitaw, tatanggapin ko. Umiling ako, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Hindi kita kayang bitawan, Ashton. Alam kong masakit para sa kanila. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang damdamin ko. Ikaw ang pinili ko, at kung anuman ang mangyari, ipaglalaban kita. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya ay nakita ko ang kakaibang ningning, isang halo ng saya at takot. Kung ganoon, oras na para pumili ako, Cheska. Kung talagang hindi na kita kayang iwan, kailangan kong gawin ang pinakamahirap na desisyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at ang tinig niya ay parang bigat ng daan-daang taon. May pagkakataon akong talikuran ang aking kapangyarihan. Kung gagawin ko iyon, mawawala ako bilang engkanto at magiging mortal na tulad mo. Ngunit iyon ay may kapalit. Hindi na ako makakabalik kailanman sa mundo ko at ang lahat ng lakas at kapangyarihan ko ay mawawala. Isa na lamang akong karaniwang tao na walang kalamangan sa sinuman. Para akong natulala sa kanyang sinabi. Alam kong ito ang inaasam ko, ang maging posible ang pagmamahalan namin, pero kasabay nito ay ang takot na baka pagsisihan niya ang desisyon. Ashton, pulong ko. Huwag mong gawin kung hindi ka sigurado. Ayokong mawala ka. Pero ayokong mawala rin ang bahagi ng sarili mo. Numiti siya ng banayad. Hindi mo naiintindihan, Cheska. Ikaw ang dahilan kung bakit nais kong gawin ito. Kung ang pagkawala ng kapangyarihan ko ang kabayaran para makasama ka bilang ako mismo, handa akong tanggapin iyon. Kinabukasan, dinala niya ako sa ilalim ng lumang balete, ang puno na pinaniniwala ang pintuan ng kanyang mundo. Doon, sinabi niyang tatawagin niya ang mga matatanda ng kanilang lahi upang formal na gawin ang kanyang desisyon. Nang tumingala siya at bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan, nagliwanag ang paligid at naramdaman kong bumigat ang hangin. Lumitaw ang tatlong engkanto na dati nang humarap sa akin. Sigurado ka na ba, Ashton? Tanong ng isa. Alam mong kapag pinili mong maging mortal, wala nang balikan. Tumingin siya sa akin bago sumagot. Oo, siya ang pinili ko. At siya rin ang dahilan ng lahat ng ito. Kung ito ang daan para makapiling ko si Cheska, tatanggapin ko ang lahat ng kapalit. Naramdaman kong kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sa sandaling iyon, alam kong nakataya ang lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa akin at sa aking damdamin, kundi pati sa kinabukasan niya. At habang nagliliwanag ang buong paligid, naramdaman kong isang bagong kabanata na ang magsisimula. Isang kabanata na wala nang balikan at kami lamang ang haharap sa mga susunod na pagsubok. Habang nakatayo kami sa ilalim ng lumang balete, ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Hindi lang simpleng desisyon ang gagawin ni Ashton, kundi isang pagpili ng landas na hindi na niya pwedeng talikuran. Ang mga matatanda nilang engkanto na humarap sa amin ay seryoso ang mga mata, parang manghukom na walang sinisino. Isa sa kanila ang nagsalita, ang tinig ay malalim at mabigat. Ashton, kung talagang nais mong isuko ang iyong kapangyarihan, kailangan mong malaman na hindi na ito maibabalik. Hindi mo na muling mararamdaman ang lakas ng iyong lahi. Hindi mo na maririnig ang tawag ng kagubatan at mawawala ka na sa lahat ng talaan ng aming mundo. Narinig ko ang lahat at para akong kinurot sa dibdib. Gusto kong sumigaw at sabihing wag na niyang ituloy, na hindi niya kailangang isakripisyo ang buong pagkatao niya para sa akin. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita ko sa mga mata niya ang determinasyon. Walang alinlangan, walang bakas ng pagdududa. Handa akong gawin ito. Sagot niya, mariin ang bawat salita. Mas pipiliin kong maging mortal na kasama si Cheska kaysa manatiling engkanto na nag-iisa. Sa sandaling iyon, naglabasan mula sa mga ugat ng balete ang mga alitaptap na tila nagsilbing saksi. Ang tatlong engkanto ay nagtataas ng kanilang mga kamay at mula sa mga palad nila ay lumabas ang liwanag na pumalibot kay Ashton. Napasinghap ako nang makita kong unti-unti siyang nanghihina, para bang hinuhugot mula sa kanya ang lahat ng lakas at kakaibang enerhiya na taglay niya. Yumuko siya
Nanginginig ang katawan, ngunit hindi niya tinanggal ang mga mata niya sa akin. "Cheska," bulong niya, "kapag natapos ito, ako'y magiging tao. Hindi na ako makakabalik sa dati. Pero ito ang pinili ko, dahil ikaw ang pinili ko." Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mga kamay, kahit nararamdaman kong mainit at mabigat ang liwanag na bumabalot sa kanya. "Hindi mo kailangang magsalita, Ashton. Narito lang ako, hindi kita iiwan." Mas lalo pang lumiwanag ang paligid hanggang sa halos wala na akong makita. Naririnig ko ang ugong ng hangin na parang dumadaan sa loob ng aking katawan. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw na parang mga bisig na yumayakap sa kanya. At kasabay nito, naramdaman kong bumagsak siya sa aking dibdib. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam kong humihina ang tibok ng kanyang puso, bago muling lumakas sa ibang ritmo. Maya-maya pa, unti-unting humupa ang liwanag. Nang dumilat ako, nakita kong nakaluhod si Ashton sa lupa. Hingal na hingal. Wala na ang kakaibang ningning sa kanyang balat. Wala na ang malamig na presensyang dati kong nadarama. Sa halip, isa na siyang karaniwang tao. Pawisan at nanghihina, pero buhay. Nang tiningnan ko ang kanyang mga mata, hindi na iyon tulad ng dati. Wala na ang ningning ng engkanto. Ngunit naroroon ang lalim ng pusong tunay na nagmamahal. Lumapit ang isa sa tatlong engkanto, ang babae na tila may pinakamaraming awa sa mga mata. "Natapos na ang iyong sumpa. Wala ka ng kaugnayan sa amin. Simula ngayon, ikaw ay isa ng mortal." Tandaan mo, Ashton, pinili mo ito. At tandaan mo rin, Cheska, ang desisyong ito ay magdudulot sa inyo ng mabigat na kapalit. Ngunit kung totoo ang inyong pagmamahalan, iyon ang magsisilbing lakas ninyo. At sa isang iglap, naglaho sila, iniwan kaming dalawa sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng kuliglig ang narinig ko. Niyakap ko si Ashton ng mahigpit, halos ayaw ko ng pakawalan. "Isa ka ng mortal," bulong ko, nangingilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot, pero ang alam ko lang, nandito ako para sa'yo. Mumiti siya, mahina ngunit puno ng tapang. "Ito ang pinili ko, Cheska. Hindi na ako makababalik, pero wala akong pinagsisisihan. Dahil sa wakas, maari na kitang makasama ng buong buo. Hindi bilang engkanto, kundi bilang taong nagmamahal sa'yo." Kinabukasan, bumalik kami sa baryo. Hindi madali ang pagharap sa mga tao, lalo pang kumalat ang balita nang makita nila si Ashton na kasama ko. Isang estrangherong lalaking wala silang nakilalang pamilya o pinagmulan. Ang iba'y nagtataka, ang iba na may nagsisimula ng maghinala. May mga matang puno ng pagtutol at may mga bibig na mabilis magbitaw ng mapanlait na salita. Saan galing ang lalaking iyan? Baka iyan ang engkantong sinasabi nila. Delikado yan, dapat ilayo si Cheska. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hinawakan ni Ashton ang kamay ko at hindi niya ito binitawan. Sa lakas ng pagkakahawak niya, dama kong kahit anong bagyo ng panghuhusga ang dumating, hindi niya ako iiwan. Pag-uwi namin, hinarap namin si nanay at si tatay. Tahimik sila noong una, tila hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat. Ngunit nang makita nila ang mga mata ni Ashton, ang mga mata ng isang taong puno ng tapang at kababaang loob, nakita ko ang bahagyang pagbago sa kanilang tingin. Hindi iyon lubos na pagtanggap, ngunit hindi na rin katulad ng mariing pagtutol. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa higaan at si Ashton ay natutulog sa silong ng bahay, napatingin ako sa bintana. Ang buwan ay bilog at ang paligid ay tahimik. Naalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin, mula sa simpleng aso na inampon ko, hanggang sa engkantong nagpakilala, hanggang sa lalaking ngayoy pinili kong mahalin. Alam kong hindi pa tapos ang lahat, na may mas marami pang darating na pagsubok, pero isang bagay ang malinaw sa akin. Ang pagmamahal naming dalawa ay hindi na basta pangarap o katang-isip.
Isa na itong katotohanan na pareho naming pinili at pinanghahawakan. Sa kabila ng lahat ng takot at panghuhusga, naniniwala akong iyon ang pinakamahalagang sandata na mayroon kami. Pagkaraan ng araw na isinuko ni Ashton ang kanyang kapangyarihan at tuluyan ng naging mortal, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay naming dalawa. Akala ko'y magiging mas magaan ang lahat, ngunit doon ko naranasan ang mas matinding hamon. Hindi na siya ang engkantong may lakas na kayang protektahan ako mula sa mga bulong at panlilibak. Isa na lamang siyang karaniwang tao na walang kapangyarihang maipagmamalaki, at dahil dito, mas naging matindi ang pagtutol ng mga tao sa paligid namin. Sa baryo, dumoble ang mga usapan. Tuwing dumaraan kami sa kalsada, naririnig ko ang kanilang masasakit na salita. Tingnan mo, iniwan ang pamilya para lang sumama sa estrangherong hindi natin kilala. Walang maganda ang patutunguhan yan. Kung engkanto man siya dati, ngayon wala na siyang kapangyarihan. Sayang lang ang pinili ng dalaga. Ang bawat salitang iyon ay parang latay sa balat, pero sinanay ko ang sarili kong huwag magpakita ng kahinaan. Ang hawak ni Ashton sa kamay ko ang tanging nagpapatibay ng loob ko, na para bang sinasabi niyang kahit anong mangyari, magkasama kaming haharap. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si nanay at si tatay ay patuloy na nag-aalinlangan. Kahit nakita na nila ang pagiging tao ni Ashton, mahirap pa rin para sa kanila ang tanggapin siya. "Cheska," sabi ni tatay isang gabi habang nakaupo kami sa hapag, "hindi ko sinasabing masama ang pinili mo. Pero iniisip mo ba ang kinabukasan mo? Wala siyang pamilya, wala siyang lupain, wala siyang kabuhayan. Paano kanya mabubuhay?" Napayuko ako at hindi nakasagot agad. Totoo ang sinabi niya. Hindi pa sanay si Ashton sa pamumuhay ng isang mortal. Hindi siya marunong magsaka, hindi rin siya marunong sa gawaing kabuhayan ng baryo. Ngunit bago pa ako makahanap ng sagot, siya mismo ang nagsalita. "Tay, alam kong mahirap para sa inyo na tanggapin ako. Pero gagawin ko ang lahat para patunayan na kaya kong tumayo bilang tao. Matututo ako, magtatrabaho ako, kahit anong kailangan. Hindi ko hahayaang si Cheska lang ang magdala ng lahat ng bigat." Sa tono ng kanyang tinig, dama kong totoo ang kanyang hangarin. Sa mga sumunod na linggo, pinatunayan niya ang kanyang sinabi. Sumasama siya kay tatay sa bukid upang matutong magbungkal ng lupa. Kahit nahihirapan siya at puno ng paltos ang kanyang mga kamay, hindi siya umaatras. Nakikita ko kung paano siya natututo mula sa pagiging engkanto na walang alam sa gawaing mortal hanggang sa isang lalaking kayang magpasan ng bigat ng kahoy at araro. May mga pagkakataong pinagtatawanan siya ng mga kapitbahay. "Kita niyo? Hindi sanay. Paano niya mapapanindigan ang buhay nila?" Ngunit imbes na panghinaan ng loob, lalo siyang nagsusumikap. Sa isang pagkakataon, habang pinupunasan ko ang kanyang pawis, matapos ang isang araw sa bukid, tinanong ko siya, "Bakit ka handang tiisin ang lahat ng ito?" Ngumiti siya at hinaplos ang aking pisngi. "Dahil gusto kong maramdaman mo na hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Kung dati, ang kapangyarihan ko ang sandata ko, ngayon ang pagmamahal ko at ang sipag ko na ang magiging puhunan natin." Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin nawala ang panghuhusga ng baryo. May ilang gabi na ako'y umiiyak ng palihim dahil sa bigat ng lahat. Minsan, naririnig ko ang mga kapitbahay na nagsasabing wala kaming lugar sa baryo, na mas mabuti pang lumayo na lang kami. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang panghihina, si Ashton ang pumapawi ng lahat. "Huwag kang mag-alala, Cheska," bulong niya habang nakayakap sa akin. "Basta magkasama tayo, wala silang masasabi na kayang makawasak sa atin." Dumating ang araw na muli naming naranasan ang panibagong hamon mula sa mga engkanto. Kahit wala na siyang kapangyarihan, hindi ibig sabihin ay nakalimutan na nila kami. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang lamig na bumalot sa bahay. Paglabas ko, nakita ko ang mga anino sa gilid ng kagubatan, nakatitig sa amin. Hindi sila lumapit, ngunit sapat na ang kanilang presensya
upang maramdaman kong hindi pa tapos ang kanilang panghuhusga. Alam kong sinusubok pa rin nila kung hanggang saan ang kaya naming tiisin. Ngunit sa halip na matakot, lumapit si Ashton sa akin, hinawakan ang kamay ko at tumingin sa kagubatan. Kung nakikita nila tayo, hayaan nila. Hindi na ako bahagi ng kanilang mundo. Ang tanging mundo ko ngayon ay ikaw. Nang marinig ko iyon, parang nabunutan ako ng tinik. Sapagkat kahit hindi kaming ligtas sa mata ng iba, mortal man o engkanto, alam kong buo na ang kanyang desisyon. Sa bawat araw na lumilipas, natututo akong maging mas matatag. Oo, marami pa ring hindi naniniwala sa amin. Oo, mahirap ipaglaban ang pagmamahal na taliwas sa nakasanayan. Ngunit sa piling ni Ashton, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan o sa kayamanan, kundi sa pusong handang magsakripisyo at manindigan. At sa kabila ng lahat ng takot at pangungutya, mas lalo kong nararamdaman na malapit na kaming makarating sa dulo ng aming laban. Isang dulo na magsasabi kung sapat na ba ang aming pagmamahal para buuin ang bagong simula. Mula nang tuluyan ng maging mortal si Ashton, araw-araw ay naging isang bagong pagsubok at bagong pagkakataon para sa amin. Hindi pa rin nawala ang mga bulungan at mapanuring mata ng mga tao sa baryo, pero natutunan ko na ring hindi iyon gawing batayan ng aking mga desisyon. Sa halip, mas pinili kong tumuon sa kung paano kaming mabubuhay ng payapa. Si Ashton, bagaman nagsimula siyang walang alam sa gawain ng mga tao, ay unti-unting natutong makibagay. Natuto siyang magsaka kasama ni tatay, natuto siyang maghakot ng kahoy sa gubat, at maging sa simpleng pag-aalaga ng mga hayop ay pinasok niya ng walang reklamo. Araw-araw, pinagmamasdan ko siyang nahihirapan pero hindi sumusuko. Kita ko ang paltos sa kanyang mga palad, ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, at ang mga gabing pagod na siyang natutulog na parang wala ng lakas, pero hindi niya kailanmang ipinakitang pinagsisian niya ang kanyang desisyon. Sa halip, madalas niyang sabihin sa akin, "Cheska, ito ang gusto kong buhay. Ang buhay na kasama ka. Wala na akong ibang hiling." Sa tuwing naririnig ko iyon, pakiramdam ko'y nawawala lahat ng pagod at takot ko. Hindi naging madali ang relasyon namin sa pamilya ko. Si nanay, kahit na may takot pa rin, ay nagsimulang makakita ng kabutihan kay Ashton. Minsan, nahuli ko siyang pinagluluto si Ashton ng mainit na sabaw matapos ang isang buong araw sa bukid. Si tatay naman, bagaman matagal bago lumambot, ay unti-unting nagsimulang tanggapin siya. Isang gabi, habang magkasama silang nag-aayos ng araro, narinig ko si tatay na nagsabi, "Hindi ko alam kung paano ka nagawa ng anak kong mahalin, pero nakikita ko ang pagsisikap mo. Kung totoo kang nagmamahal, patunayan mo pa." At mula noon, nakita kong mas madalas na silang mag-usap. Bagamat hindi pa lubos ang tiwala, naroon na ang simula ng pagtanggap. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng balakid. Patuloy pa rin ang panghuhusga ng baryo. Sa tuwing nadaraan kami, naroroon ang mga matang mapanuri at mga bibig na hindi napapagod sa bulungan. May ilan pang nagbabantang dapat akong lumayo kay Ashton. Ngunit natutunan kong pakinggan ang sarili kong puso kaysa sa kanilang mga salita. Ang mahalaga sa akin ay alam kong totoo ang damdamin niya at alam kong hindi niya ako iiwan. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng bituin, inalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. "Naalala mo pa ba?" tanong ko sa kanya. "Ang unang beses na nakita kita bilang tao." Halos mahulog ako sa kaba. Hindi ko alam kung totoo ba o panaginip. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. "Naalala ko lahat, Cheska. Naalala ko ang araw na pinakain mo ako kahit wala kang gaanong pagkain. Naalala ko kung paanong hindi mo ako itinaboy kahit isa lang akong payat at marungis na aso sa tingin mo noon. Ikaw lang ang tumingin sa akin bilang higit pa sa anyo ko at doon ko na lamang
ikaw na ang natagal ko nang hinahanap. Naluha ako sa kanyang mga salita. Hindi ko sukat akalain na ang simpleng pagtulong ko sa isang aso noon ay hahantong sa ganitong klaseng pagmamahalan. Sa bawat alaala, mas lalo kong nakikita na ang lahat ng nangyari ay hindi aksidente, kundi bahagi ng kapalaran na itinadhana para sa amin. Habang magkahawak kami ng amay, dumampi ang malamig na hangin mula sa gubat. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba sapagkat alam kong hindi pa tuluyang nawawala ang mga engkanto. Ngunit hindi na ako natakot gaya ng dati. Tumingin ako kay Ashton at nakita kong matatag na rin siya. Hindi ko na sila kinatatakutan, sabi niya. Alam kong susubukan pa rin nila tayong hadlangan, ngunit wala na silang kapangyarihan sa akin. Ang kapangyarihan ko ngayon ay ikaw, Cheska. Ang pagmamahal mo ang siyang nagbibigay ng lakas sa akin. Mumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. At ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na iniisip ang mga mata ng ibang tao. Hanggat magkasama tayo, Ashton, kaya nating harapin ang lahat. Sa gabing iyon, para bang tuluyang nagsara ang pinto ng lumang mundo na dati niyang kinabibilangan. Hindi na siya engkanto. Hindi na siya nakatali sa sumpa. Isa na lamang siyang taong pinili kong mahalin at ako na may isang dalagang piniling lumaban para sa pagmamahal naming dalawa. At kahit maraming taon pa ang haharapin namin, alam kong ang mga pagsubok ay hindi na hadlang kundi bahagi na lamang ng kwento naming dalawa. Isang kwento ng aso na nag-anyong engkanto at ng isang dalagang hindi natakot magmahal sa kabila ng lahat ng babala. Sa huli, hindi sumpa ang nagpatibay sa amin, kundi ang tiwala at paninindigang pinili naming panghawakan hanggang sa dulo.